Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, convoy ng Buluan Vice Mayor aspirant inambush sa Maguindanao del Sur. Pananambang sa Vice Mayor candidate sa Buluan, tinawag na drama ambush ni dating Governor Toto Mangundadatu. State of calamity idineklara sa Puerto Princesa City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinambangan ng convoy ng kandidato sa pagka-Vice Mayor na si Anwar Dimasinsil sa Buluan, Maguindanao del Sur kahapo. Ayon sa ulat, pasado alas 10 ng umaga, habang binabagtas ng sasakyan ng National Highway, pinaulan na nito ng bala ng mga hindi patukoy na salari. Nabaril ang driver ng sasakyan, ngunit mabuti na lamang at naka-bulletproof vest ito. Tinamaan naman ang windshield ng SUV na sakay si Dimasinsil. Naiwan sa lugar ang kotseng ginamit umano ng mga suspect, ngunit sakay nito ay isang menor de edad na bata. Iniimbestigahan na ng PNP Buluan ang insidente upang matukoy ang motibo at suspect sa krime. Nanawagan si dating Governor at ngayon tumatakbong kongresista ng Maguindanao del Sur na si Esmael Toto Mangundadatu sa mga otoridad ng malalimang investigasyon sa nangyayaring karahasan sa Buluan. Ito'y matapos matagpuan ang 13 anyos na lalaki na maswerteng nakaligtas sa pamamaril habang nasa loob ng kotse sa National Highway kamakailan. Ang kotse na kanya namang minamaneho ang itinurong ginamit umano ng mga suspect na namaril sa convoy ni Vice Mayoral candidate Anwar Dimasinsil at tinamaan ang driver nito. Ikinaduda ni Mangundadatu kung lehitimo ang pananambang gayong 13 anyos lang ang sakay nito na natroma sa pangyayari kaya humingi ito ng saklolo. Nalinis na rin umano ang crime scene at wala na ang basyon ng bala sa binaril na SUV. Giit naman ni Dimasinsil, 3 individual umano ang nakita nilang bumaba sa kotse at makikita umano ito sa CCTV footage ng mga kalapit na establishmento. Isinailalim sa state of calamity ang Puerto Princesa City, bunsod ng ilang araw na matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng shoreline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa bisa ng Resolusyon No. 1686 na inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod, maaari nang magamit ang Quick Response Fund ng Puerto Princesa na aabot sa 86 million pesos para sa relief operations at pagsasaayos ng mga napinsala ng masamang panahon. Ayon sa ulat, nasa 3,089 na pamilya o 7,947 na individual ang apektado ng baha mula sa 24 na barangay ng syudad. Tinatayang 797 na ektarya ng mga lupaing pang-agrikultura ang napinsala at apektado ang 1,355 na mga magsasaka. Base sa datos ng Pag-asa, mula 8 a.m. ng February 9 hanggang 8 a.m. ng February 10 ay bumuhos ang 352 mm na tubig ulan, higit 12 beses na mas mataas sa normal rainfall ng buwan ng Pebrero. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Now sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.